Magpadayon ta sa atong the book of Psalms, samtang dili pa ta maghatod sa atong mga pagampo. So we are still in Psalm 37. And the title of this is The Contrast Between the Godly and the Godless. Let's all stand, magpray ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. I pray that you will bless us with your wisdom. Allow us, O God, to enjoy your message. And please, Lord, help us to understand your ways. And sometimes, and most of the time, we cannot understand your ways. But thank you for the Holy Spirit that we could ask always, Lord, nga mo guide na mo when we ask. And thank you for your words na kanunay mo badlong ug mugiya na mo, Lord, sa among paglakaw. And I pray that this morning, O God, as we study the book of Psalm 37, nagampo ko, Lord, nga ikaw maghatag ka na mong wisdom to understand your message, O God. Please use me, empower me once again for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Now, ipadayon nato mga igsoon ang ikaduha nga point aning topic nato, the godless. The godless. And we are now in letter B. Ang letter A ani mga kaigsunan, nakahinumdum pa mo? Unsay gitanom sa godless. Unsay iyang giso. So pag naay itanom, ang principle naay anihon. So kung magtanom kag maayo, muani kag maayo. Kung mutanom kag bati, muani kag bati. Ingon ana na. So kay ni tanuman og bati ang godless, what do the godless reap? So mo ni atong isgutan mga kaigsuonan, tulo lang usa. Unya dunay remaining nga upat sa sunod Sabado. Number 1 mga kaigsuonan, they will disappear. Kani mga godless, murip sila tungod sa ilang pagka-bad. Tungod sa bad attitude, ang ilang karakter, bati mga kaigsunan, mao na ilahang gi-invest sa ilang kinabuhi. So, eventually, muani sila, mawala ra sila. Sometimes, makakita na nila prospering. Sometimes, ila pagani i-discriminate ang mga godly. Kay ingon ana man mga igsoon kanang usay patilawon sila sa Ginoo og prosperity, but it won't take long. Labi nag ilang daog-daogon ang mga godly. So in Psalm 37 verses 1 to 2, then jump ta sa 10, and then jump ta sa 35 to 36. All right? So ganato sa 1. The Bible says, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Instruction sa Ginoo sa mga godly, mga kaigsunan. Ayaw og kanang katandog ani nila. Neither imo silang suyaan. Kaning mga workers of iniquity. Nganong mao man ni ang tambag sa Ginoo nato? Daray. For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. So mawala ra na sila. Green herb. Sa ato pa, muagi sa sila og kanang kanindot sa kinabuhi, prosperous. Pero tungod kay godless man, God is the owner of everything. Ug unsa may gani mahatag sa yawa, mga bribery man na mga kaigsunan, dili man na makasustener. Ang panalangin ra gyud sa Ginoo, naatay account mga igsoon nga magpabilin hantod sa imong generation. Pero mayong ka kaning mga ungodly, ang saad sa Ginoo ana mga igsoon, they shall soon be cut down like the grass. Mga putol ra na sila, mga laya ra na sila sama sa usa ka vegetable, green herb. Now, dunay utlanan ang prosperity sa mga wicked. In verse number 10, for yet a little while, and the wicked shall not be. Ano ba? The wicked shall not be. Yea, thou shalt
diligently consider His place, and it shall not be. Dili gani musugot ang Ginoo nga mupuli ka sa iyang lugar. Kay dili makapahimuot sa Ginoo kaning production sa mga ungodly. Mao ni kini mga ungodly, bisag usaw pa na niya og pangandoy mga igsoon nga makaangkon siya og nindot, di gyud pwede. It shall not be. In verse number 35, I have seen the wicked in great power. Usahay mahitabo ni. And spreading himself like a green bay tree. Ganina, erbra, karon tree na gyud. Pero tanawa mga igsoon, magdugay ba? In verse number 36, yet he passed away. And lo, he was not. Yea, I sought him, but he could not be found. Tanawa ra gud, di mo match mga igsoon, ni agi siya og pagkasikat. Nindot ang iyang kinabuhi. Pero sa 36, he could not be found. Nawagtang lang siya iya. So di na kinahanglan suyaan, di na kinahanglan hilabtan mga kaigsunan. Kay normal na. It's natural nga mawala ra na sila. So, ang riches sa mga ungodly, dili yun na mapuslan sa iyang generation. Di mapuslan. But it is God's promise that the treasure of the godly, basta iya ra gyud sa Ginoo gikan unya para sa Ginoo atong kinabuhi. Kaning atong treasure mga igsoon, as God promise, makaabot pa sa atong sunod nga generation. Di ba? Lahi ra kayo, contrast kayo mga igsoon sa mga ungodly. Unya masuya pa mo anang sila duta sa ilahang malay. Duta sa ilang sakyanan. Nindut niya ungodly man to. Ngayon di ba ka mututok anang imuhang kanang obligasyon sa imong pagkakristohanon para intriguhan pug ka sa Ginoo. Kay ngon ani mga kaigsunan. Sometimes we believers sa mata sa Ginoo nahimot ang wicked. Kay mo ngano? Because we do not listen to God's instructions. So kay wa man ta naminaw sa iyang instructions, so we cannot do what needs to be done. Kay wa man ka naminaw instructions, so may mong buhaton. So pag abot sa trabahuan sa Ginoo, na may gitawag og field. Pag abot dito, imbis field na siya, failed. Opportunity na unta to, nawala. Sayang, no? Pagkasayang, kay ato gunang opportunity to plant the seed of the gospel. Pero wa nato nabuhat mga igsoon, kay wa ta nituman sa instruction. So if you fail to follow the simple instruction, study, imong tuhuan yun na. Pagkahibaw na nimo, then teach. Preach. Unya, dili lang kay pagwali pinagi sa imong baba, kundi pagwali pinagi sa imong kinabuhi. Ingon ana, so kung imo nang mabuhat mga kaigsunan, then read again. Then understand again. Agree with it. Then go. Apply it in your life. And preach it. Teach it. Ana ra gud, balik-balik ba? Di kay, ang imo nakatunan, usara ka buok, mora imong sigig balik-balik ug tudlo. Wa na jud kay tubo. Nya madugay kanang nibalik na sa kasi imong gikuan ang imong gitudlo mo gihapon. Di ba? Ato na no di kato sa una kanang ako ra mong i-share nimo. Karon ako na ning i-preach nimo. Pero mo ra gihapon. Nilain lang kanang kuan ba, nilain og tuno ba, tuno. Pero mao ra gyud gihapon. Dapat lain-lain. Bahala naghinayon ni mo. Basta lain-lain. At least nag-grow ka ba? Mo na importante. You have the knowledge and you understand it and you agree with it. Then you go and preach it. Live according to what the Bible says. So, yung ana, na, para di ta mahimong pariha sa wicked nga ma-disappear po. Kaya nindot kaning saad sa Ginoo nato nga mga blessings, mga igsoon. Alright? So, di na to angay kasuyaan ng mga wicked, kay ang ilang anihon,
they will disappear. So, di na ka kinahanglan manimaus, di na ka kinahanglan magunahon nagdautan, ani mga godless, kay mawala, argi na sila. Ikaduha, they will be destroyed. No? Mawala na. Uy, i-destroy pag yun ay. Dili na hindi ordinary nga pagkawala, kundi gubon sa Ginoo mga kaigsunan. Psalm 37:9. Unya, luksot ta, 14 to 15, and then 20, 22, and 28. So, atong sugdan sa verse number 9. Tanawag unsay gisulti sa Bible. For evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Tanawag unsa kalahi mga kaigsuonan. Katong tao nga nagpaabot sa Ginoo, nagsalig na siya sa Ginoo. So, ang Ginoo mo strengthen niya mga kaigsuonan. Unya, ang Ginoo mo panalangin niya. Lalimad ka na unsa imong i-inherit the earth. Oh. Inherit the earth. So, dili ni mayano-yano nimo. Wala ka na sa usa ka lugar lang. Sugod sa imong pila edad nimo, hantod ka matiguwag, nara ka diha. How can you inherit the earth? Patay na po si Job. Kay si Job, narama ka sa usa ka lugar niya, pila na edad nimo, naragapon ka diha, nalipay kay ka, ako, pioneer ko diri, ako, kanang ako'y kinadugayan diri, o piting luuyan na yun mo. Wala dyan kay iswag-iswag. Mo na lang yun na imo kinabuhi, memoryado na nimo ang pila ka steps padong sa inyo. Pila ka minutes. No, pwede na ka magpiyong padong sa imo trabahoan kay memoryado na kay nimong dan. Unya, unsay nahitabo sa imong kinabuhi? How can you inherit the earth? O, di ba? So kaning tao mga kaigsoon nga nagsalig sa Ginoo, covered niya ang dako nga lugar. Nalimad kaning earth mga igsoon. Pero ang evildoers, unsa may mahitabo, i-destroy sa Ginoo, shall be cut off. Maputol. 14 to 15. The Bible says, the wicked have drawn out the sword. Ayay, naa siya'y kwanda, naa siya'y sword. Pero itong tanawon, and have bent their bow to cast down the poor and needy, and to slay such as be of upright conversation. So, ang iyang target, ang katong mga gisugo, ang mga righteous sa Ginoo to take care. So, instead nga tabangan, iya hinoong gitiwasan. Nalimag ka pobre na guna, niya imuhan, drawhan og sword, kaluoy, ana. O niya imo pang inatan og kanang bow. Oh. Unsa may ikabatok in town ana mga pobre. Di ba? So, perting kanang kuana ni, perting sakita ani tan-awon kung ikaw ang pobre ba. Unya hanaan ka anang mga bindot kaayo og pamayhon. Unya ila pa yung kalagutan ang kanang mga nagtinarong. Kani mga wicked. So unsa may mahitabo ani nila. Tanawa 15. Their sword shall enter into their own heart. Maunay sila. Sila rin nasakitan. And their bows shall be broken. Mano din na angay sukla, no? Kay nasuwat naman. Na ay mga dato kay nga bugiro niya, tulisok-tulisokon ka niya, kuman, hanahanaan ka, sigdi lang. Ang Ginoo mo'y bahala nila. Ingon anak kanindot ning righteous mga igsoon, pero ingon anak sad kapait ang wicked. Mao na magpili ka, asam ka ni. Unsang klase kinabuhi gusto nimo ikinabuhi? Pili ka. Verse 20. But the wicked shall perish, and the enemies of the Lord shall be as the fat of lambs, they shall consume. Into smoke shall they consume away. Mawala ra gyud. Kita mo lang tambok, nindot kita naon, pero gidangdang na nimo kayo, murag mahilis ba? Wa di ito. Kolesterol di ito. Problema di ito.
Pero tanaw nimo pretty tala kanindot bitang bukas baboy pero ang iya tambok pretty baga. Nindot yun ang lean. Di ba mo palit tag karne? Ganahan tag lean. Unya, parisag utanon nga green, pagkalamia. Lean nga karne and green nga vegetable. Perfect. Giluto sa Nutrais. Perfect. Gidestroy sa Ginoo mga kaigsunan. Wala gyud padulngan ning mga dautan. The wicked shall perish. And the enemies of the Lord shall be as the fat of lambs. Di gyud na siya mapuslan. They shall consume. Mawala ba? Mawala ra, diha sa aso shall they consume away. So, nasikag sugba, mawala ra siya. Ingon ana ang mga dautan. 22. For such as be blessed of him shall inherit the earth, and they that be cursed of him shall be cut off. Ang panalanginan sa Ginoo maka-inherit sa earth, apan ang tunglohon sa Ginoo putol. Mga igsoon, putol. In 28, for the Lord loveth judgment and forsaketh not his saints. They are preserved forever, but the seed of the wicked shall be cut off. Damay hastang mga anak. Luoy kayo. Muna, if you are a Christian and then you choose to live a life that is wicked, pagkaluuya sa imong generation, mauin tao'y magsaw sa kasakit sa kinabuhi. Because this could be applicable, mga igsoon, sa Kristohanon nga wicked. Pwede man na. Nganong pwede man mahimong wicked ang Kristohanon? Only the Bible can make us righteous, mga igsoon. And that is why God is commanding us not only putting God first, seeking first the kingdom of God. It doesn't stop there. Naabot na hanto dito and His righteousness, mga igsoon. So if you are going to follow the system nga gihatag sa Ginoo nato, wa gyud problema kung sa imong panginahanglan. Kay ningon ang Ginoo, and all these things shall be added unto you. Pero asa man nagka because. Ngano man ako naangkon? Because. Ngano man nagkalisod? Because. O asa man nagka because. Wala na una ang kingdom. So unsa may naa sa kingdom? No, di makaadto sa kingdom, di kaluwas. So you need to secure your salvation. I-make sure that you are saved. Ikaduha, in a kingdom there is a kanang system, kanang pamalaod. You need to follow. So naa na diha nimo makuha ang obedience. You need to be under the authority of the king. Kaya wa may kanang kingdom nga way king. So if you seek the kingdom of God first, so you need to be saved, and you need to understand that you already have a king in your life. Kaya imong sundon, imong submitan sa imong kinabuhi. So, dara diri, submit ta diri, pulong man ni sa atong hari. So diha dayon ka makahimo sa righteousness. Kaya saan man nimo paghimo sa righteousness kung wala kay submitar sa pulong sa imong hari? Wa ka naminaw sa imong hari. Amen? Ang imo ra nga, luwas na. Karon mabuutan na ta, huwat lang. Mo nang way panalangin. Pero, igusto jud kag panalangin, buhatan na. Sistema man na sa Ginoo. Mo ang wicked, wala ana mga igsoon. Absent na sa ilang kinabuhi. Amen? Wala na sa ilaha. So, mo ni ang kaning iya sa Ginoo, ingon si Reeds 28, kung balik ko basa, for the Lord loveth judgment and forsaketh not His saints. Katuning mga nagtuman. They are preserved forever. Kadakuan ang panalangin.
but the seed of the wicked shall be cut off. O na, di na lisod pilion ba? Asa man ta nino, mag-wicked ta. Pero irony kayo because you want the blessing but you are in a wicked life. Mura ka, igo ka sa kanta ng gusto mong bumait. Pero hindi ka bumait. Wag yun nahimo ba? Wag na hitabo. Kaya nga naman, you have a different agenda in your life. Dili agenda sa Ginoo ang naa sa imong kasing-kasing mga kaigsunan. God wanted you to help. You want somebody to help you. God wanted you to teach. You want somebody to teach and teach you and teach you and teach you. Ikaw ganahan bisitahan. Ikaw ganahan atimanon. Muna ikaw naigo ka sa sulat ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, nga dapat kamo na'y magtudlo. Nganong tudloanan pa man gihapon mo karon? Nganong mga babe man gihapon mo? Pila na mo katuig? Ano ba? Dapat ikaw na ang manudlo. So, pag masunod lang yun ang sistema sa Ginoo, wag yung problema, mga igsoon. Wag yung problema. Now, number 3, and last for this morning. They are laughed at by the Lord. Usahay kaning naay mga tao nga naguba ilang kinabuhi niya. Kanang nasipyat sila. O niya, katawan nimo murag insulto ba, no? Pero ngano ka ni katawa man ang Ginoo nila sa mga wicked. Samtang nagpadayag sila sa ilahang kalig-on, sa ilang pagka-wicked, di ba? Usahay, tagaan sa Ginoo panahon nga ang wicked mulig-on, mo prosper sa ilang kinabuhi. Pero niyo na Ginoo, nagkatawa lang ang Ginoo nila. Nagtanaw sa mga wicked nga nagpasigarbo sa ilang kinabuhi, gikatawan na sila sa Ginoo. Ngano ka? Verse 13. Aray, verse 13. The Lord shall laugh at him. Unsay reason? For he seeth that his day is coming. Unsa man nga day ang moabot sa wicked? Unsa may moabot? Niyo na Ginoo. Sige, pasigar mo diha. Sige, enjoy mo sa inyong kinabuhi. Kaya nakita nako, because God is a kuan ganang all-knowing. He is an all-knowing God. He knows everything. Muna nagtanaw siya sa wicked, mga kaigsunan, kaluoy, anong nila. Di ko ni sila mag-usab, your day is coming. Ang day sa mga Kristohanon, moabot nga, kuhaon niya tas Ginoo, padong dito sa langit. Pero naay day ang mga wicked, mga kaigsunan, nga nagtaliabot. Unsa man na, explain na to. God sees that the wicked's day of judgment is coming, even if they themselves do not. Bisan ang mga wicked, wala kakita sa umaabot nga mga kadautan sa ilang kinabuhi. Dili na mo matter, mga igsoon. Dili mo matter. Ang Ginoo mo'y mo decide, ana, kung kanusa na mo abot sa imong kinabuhi, kung wicked ka, bisan pag dili ka musugot, mo abot gina. O nang Ginoo nakatawa lang kay ba man ang Ginoo, your day, your destruction is coming. The judgment is coming. Amen? So in essence, God reassures the believers that He is in control. Hinduta, oy. Mo na nga ayaw kabalaka, ayaw kasuyain ang mga kanang mga nagmalampuson nga mga wicked. No, mailhan man nila itong wicked kay ang binulhutan sa iyahang mga pinulungan, mga igsoon, mailhan magyud na to. No, the way nga mo act, the way mo sulti, the way manulob, mailhan gyud na itong wicked, oy. Amen? So, panlitan mo prosper sila.
Panilitan ani atong resources niya mga wicked grabiha nila oy. Daghanan na nila og kuan oy. Kanang naabot. Nya masuya ka, wicked man na sila. Why don't you do it for the Lord's glory? Why don't you do it in a righteous way? Di makita na nila. Wala raman siya sa una. Nag-una naman noon. O nga naman, because it is God that can put you on top. No? Ahead than the wicked. Yung si buhaton sa Ginoo sa mga wicked, iswag sa mo, kay moagi akong anak ba? Anak, sige, diretso. Mo na may tabo. Mga igsoon. So, ma-experience na nimo, makaingon jud kap tinuod gyud ning Bible daw. Tinuod gyud ning Bible gyud. Tuo na lagdaan, mahitabo gyud na. Pero kung imo nang gidudahan, mahitabo ka ni. Rest assured mga kaigsunan. No, kuan gyud ta sa Ginoo, reassure ta sa Ginoo nga He is in control even to the life of the wicked. Even sa mga dautan, He is in control. Kung ano gitugutan man na niya nga magpadayon sa kadautan. Ngano man. Mani wa gyud maka-question sa Ginoo mga kaigsunan. Ngano man na Lord nga imo man na silang kuan. Kung gusto jud kang maluwas na tanan, nganong di naman na nimo luwason diretso? O ngano man, nganong di man. Simple kayo mga kaigsunan. Unsay gipangayo sa Ginoo nato gani para maluwas ta? Mao nay problema. Di man sila motuo gud. Dili mo tuo ba? Insulto kay na sa naghimo. Gihimo ka sa Ginoo niya, di ka motuo sa naghimo nimo. Mao nay dako kay problema. Unya maugo na siya nga kanang sala nga gipaambit sa yawa sa mga wicked. Ug mao na sila ang nagsigi og laog sa mga disobedient children. Unsaon nga mahimong wicked ang kinabuhi. Ug mao na nga magsigi og daot kinabuhi sa mga Kristohanon. Nga mahimong wicked ang kinabuhi sa mga Kristohanon. Usaw man na nila, i-separate ka sa pulong sa Ginoo. Magbuot ka sa imong kaugalingon. Hala, pagbuot diha, tumana ang imong kasing-kasing. Amo na, nagsugo din siyang tao. Sige, paghimo ani, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. O, di ba, ganahan kayo mga tao, anak? O, kakinsa man ang prinsipyo? Iya sa yawa. Kay kung unsay naa sa Bible, mo niya atong sundon. Pero humanistic way mga kaigsunan, kung unsay na sa imong kasing-kasing, sunda. Kung asa ka malipay, buhata. Daray, kasagaran nga makapalipay na to, ikasakit sa Ginoo. Kay ang atong kalipay, nagbase sa atong flesh. And our flesh, mga kaigsunan, has nothing to do in worshiping the Lord. Mabitaw na, sa wapat na naluwas, naabay flesh nga mag-worship sa Ginoo. Na, sa wapat tay balang espiritu, naabay flesh nga magbasa sa Bible. Naabay flesh nga kanang mangandoy na nga makauban na ang Ginoo. Mga igsoon, wala eh. Wala gyud flesh nga nagpakabana nga kaning Bible is the final authority of life. Wala, this is just a book. Sinuwat sa tao. Hilas kini mga tao sa iyo. Mingon nga kanang Bible nga nung mutuom tana nga sinuwat pa nagtao. Ya sa imong kinabuhi, wa jud kay gituhuan bisag usa. Mas mutuo pag encyclopedia. Kinsa man nagasuwat anang encyclopedia? Di ba na tao? Paita. Mutuo pa sa mga libro about history. Nungka ang Bible. Kaya ang Bible kuno, sinuwat og tao. Yung kanang libro nga imong sigig basa-basa, kisay kasuwat ana. Mo na mga twisted mind ba? So kisa may naghimo na? The wicked one. Making other people wicked. So kita,
ang protection na gyud nato mga igsoon is the Bible. Never depart your life ani nga pulong sa Ginoo mga igsoon. Ay gyud ibuwag imong kagalingon ani kay pag ibuwag nimo imong kagalingon ani mugawas pug ka nga wicked. Manam sa usaon nimo pangamas-kamas kinabuhi, ilikay gyud kas Ginoo, hagapil ana. Kay para ra na sa mga faithful. Para ra na sa mga righteous. O ganahan ka nga iwahing ka sa Ginoo, kung kano sa ang panalangin mo abot, ingon ka sa Ginoo na ayaw ay apil. Wa kay labot ana. Unya di ra ba jud ka ganahan mo apil kay negative magka. You cannot see the opportunity of souls. You cannot see the opportunity of serving the Lord. Mo na makita nimo puro mga negative sa church, puros mga apan unya wala bagi lugar nga way apan oy. Daghan jung apan makita nimo. Unya tungod sa mga apan, mo na kuan nimo makapa kanang kyumpot sa imong naong unya mga kay nakita kag apan. Okay sa tao diri way apan. Di ba no? Pareha na sa nina, oy, once masulo, mag-umot yun na, perting plansa nimo tuliid kayo. Akong barong, perting tulira, oy, pag sprayhan ko na kong tubig, good, yap. Pag umra, tulira, oy, pag sulob na ko, hala, nag-umot naman. Mo pag-sulob. Grabiha ng mga gusot mayaman, oy. Amod nga ni mga mayaman, ganahan maggusot. Pag maraming pera, maraming gusot. Pag walang Panginoon, di ba? Gusot ng buhay. Ingana na, atong kinabuhi, mura na yung sanina. Bisa kung saan na tugtulid, magumot yun. Naamagot sa flesh. Pero, mura ni tigplansa na to. Para matulid ta. So, kung sigihan na ni mo sige plansa, tulid na sad. Di ba no? Inga na ragot. Ang atong kinabuhi, never depart sa pulong sa Ginoo. This is our only hope. Dirita na luwas, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Diri nato nakita ang gospel, diin mao'y atong gituhuan nga mao'y makaluwas nato mga kaigsuonan. Naadiritanan, it is recorded. Unya sa dang naluwas na ka, di apo diri ang atong guide. How to live this life. Amen. Nga magamit ta sa Ginoo. So, avoid the wicked. Do not envy the wicked. Entrust the wicked to the Lord. Itugyan na sila sa Ginoo. Dili ta magpabalda mga kaigsunan. Kay baw na ta unsay anihon sa mga wicked. Amen. Ang atong buhaton, focus ta sa buluhaton sa Ginoo. Let's do what we can do. Unya, when there is an opportunity to share the gospel, share the gospel. Do not be afraid. Muna, pag na-training sa preaching, be serious. Amen. Di kay mag-ampo ka, ayaw in town, dili in town ako, dili ako. dapat inig-ana ba? Ako unta. Nah, magingon lagi ko, ako pa na membro ani simbahan na, perting lipaya gyud ako gyud. Wa man ko kaagi ani sa akong pagka-membro. No, nga taga-agag opportunity ba kay kaning pulpit magod. This is very sacred. Mura ni siya og manubila sa barko. Dili ni pabasta-basta pagunit ni bisan kinsa mga igsoon. Amen. Mao ni ang importante nga gamit sa simbahan. Kay di adri ipalusot ang mga mensahe sa Dios. Unya gitugutan ka. Kadako anang panalangin sa imong kinabuhi. Amen. Mao na be serious when you are entrusted, no? Given an opportunity to exercise your Christianity in preaching, be serious. No, do not impress, but just preach the word. No, never impress anyone.
Kay ang gahom sa Ginoo dili mo flow. Ang importante nga Ginoo mo'y nakigistorya mga igsoon. Alright? So, usa na lang ka part gyud ang nahabilin ani para mahatagan na natog kanang justice, ang contrast between the godly and the godless. Then after this, you choose. You choose. Kay my job is only to teach. No? To guide you. But it is still you that will make the decision. Would you like to become the wicked one or the righteous one? Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us an opportunity to hear your message, O God. Salamat kay Lord sa balang Espiritu nga naggiya namo, Lord, nga naghatag namo og salabutan sa imong mga pulong. And I pray, dear God, and commit to you your people, dear Father, as we pray together. I pray that you will allow each and every one, O God, to really communicate with you, O Lord, through the Holy Spirit's power. Thank you, Lord, for this opportunity. And thank you for the prayer request that we have just gathered. And please allow us, O God, to deliver it to you, Lord, for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord.